Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, good day idol, may parisan akong green Ewing split opaque. Tapos ang kapares Ewing opa split pale. Naglabas ng green pastel. Ano kaya ang ID nila? Thanks idol. So bali ang parisa ni sir is green Ewing split opa na kak. Ang kapares Ewing opa split pale. So naglabas daw ng green pastel. So ang ganitong klase ng parisa, naglalabas din po ito ng double factor na Ewing at naglalabas din ng single factor. So yung double factor na Ewing, dito po yan nagmumula sa parisan po na parehong single factor yung parent. Yung tinatawag na double factor na Ewing, yan po yung mga sira-sira yung balahibo, tistis kung tawagin. So parang lagas-lagas yung dating. Kaya mas maganda sana kung magpapares kayo, di baling isa lang yung Ewing sa parisan. Sinasabi ko to dahil po na-experience ko rin po magkaroon ng double factor na Ewing. Matagal ng panahon po yun, pandemya time pa. Kapag kasi pinagpapares ang ibon, kapag double factor yung isa, tapos yung kapares niya is normal lang, hindi naman Ewing, nakakaawa kung minsan na hindi nagpapares agad. Kasi kapag hinahabol, kapag lumilipad, talagang parang tatlong balik lang na lipad sa double cage, pagod na. Kawawa, kaya naaabutan minsan ng kapares, kaya na minsan yon talagang nabubugbog. Nakakaawa tingnan kapag lipad ng lipad kasi nga yung pakpak nila is sira-sira, kumbaga halos walang puwersa. Nakakalipad pero hindi ganong kagaya ng mga normal na ibon. Kaya mas maganda kung may Ewing ka, swerte kapag nagpapares tayo, magpares agad na walang habulan na magaganap. Napakaganda nun kasi hindi magiging kawawa. Pero kung meron, yun nga, kawawa. Talagang nakakaawa kapag naaabutan. Kaya sa may mga double factor na Ewing dyan, paalala lang, kung nagpapares kayo, tingnan nyo, bantayan yung maigi kung hindi pa nagpapares para hindi mabugbog. Kasi yun nga, tatlong lipad, apat na lipad sa double cage na yan, talagang pagod na pagod. Minsan babagsak talaga, promise. Kaya yun, wala namang problema kung halimbawa nagpares tayo na nagpares agad. Ang problema nga lang kung matagalan at kung mabuli, yun ang nakakaawa. So dito sa parisa ni sir is split opa ang kak, opaline ang hen, parehong Ewing. Naka-split sa pale yung hen. Naglabas daw ng green pastel. So siguro meron dyan isa sa breeder po ninyo dahil base sa karanasan ko, madalas na maglabas ng mga pastel talaga is walang iba. Itong mga tawag dito, ino. So yan talaga yung talagang naglalabas ng mga pastel. Siguro ko ang merong kargang pastel dyan yung kak. Ino. Baka po kargado ng ino yan yung, ang kak mo. Kaya naglabas ng pastel. So ang magiging anak po niyan, pwede yan maglabas ng double factor Ewing, single factor Ewing. Pwede yan maglabas ng opaline hen, opaline cock. Pwede rin yan maglabas ng normal hen. At maglalabas din po yan ng split opa na cock, mga kaibon. Lahat po yan possible split pale. Dahil naglabas ng pastel, malamang magiging ID niyan, sigurado ako baka may kargang ino ang kak mo dyan. Possible split pale,
possible split ino na yan para sa akin. Tingin ko kasi ang kak mo dyan may dugong ano yan, ino, kaya po naglabas ng ganyan. Ang mas maganda niyan para mas mapatunayan natin yung nilabas na pastel, it is breed mo sa mga sure na meron dugong ino at balitaan mo ako kung ano ang maging resulta. So yan po yung unang tanong sa atin. Pangalawa, Kaibon, ask ko po anong tamang ID ng inakay sa parisan ko na blue Opa dilute. Ang kapares is par blue Opa dilute na hen. Naglabas sila ng red eye. Salamat po in advance sa sagot. So dito, ang ilalabas niyan halos lahat yan na magiging anak po niyan blue. Blue ang halos ilalabas niyan. Kahit siguro yung red eye mo blue. Tingin ko naka-split yan sa pale pareho. So dapat ang abangan natin dyan yung paglaki ng red eye kung anong kulay. So kung halimbawa naman Lutino yan, so pareho yan, naka-split sa ino ang parisan. Pero kapag nag-pale yan, pareho po yan, naka-split sa pale ang breeder po ninyo, kaya naglabas ng visual. So lahat po magiging anak niyan blue, mga kaibon. So yan, ang parisan ni sir is blue Opa dilute, nakak ang kapares par blue Opa dilute na hen. So naglabas daw ng red eye. Swerte mo sir dahil naglabas ng red eye. Swerte mo kung maglabas yan ng tawag po nito, ino. So ang ganda niyan kung maglabas po yan ng ino. So yan po ang magiging ID po ng anak niyang blue. Lahat yan sa non-visual blue, split par blue, at sa visual pwede yan maglabas ng blue din kung pale yan. So kung ino naman yan, baka po Lutino Opa or Albino Opa or Cremino Opa or what. Abangan natin yung paghaba ng balahibo. So yan po. Panghuling tanong sa atin ng kaibon natin. Idol, sana po masagot. May parisan po ako dito na Bayo, Pastel, Split Ino, Split Opa. Ang kapares, Lutino Hen. Anong magiging ID ng inakay nila? Salamat po sa sagot and God bless. So bali ang parisan ni sir, Bayo Pastel, Split Ino, split din sa Opaline. Bali dito ang parisan, ang kak, yun lang ang merong dugong Opaline, naka-split lang. So ang magiging inakay po ng ganitong klase, maglalabas po ito ng Lutino Opa na hen, naka-split po sa blue. At pwede po yan maglabas ng normal na Lutino na hen, at pwede po yan maglabas ng Lutino possible split Opa. Sa mga non-visual naman, pwede po yan maglabas ng green or kaya naman dilaw, yellow bulls, Opaline, split sa ino. Pwede rin po yan maglabas ng green, normal hen, split ino, split din sa blue, at pwede yan maglabas ng possible split Opa, split ino, split din sa blue. So yan lang po pwedeng ilabas ng ganitong klase ng parisan, mga kaibon. So mga kaibon, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibon. Thank you po.